Uy! 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 Uy, sinano yun ah? Anong ginagawa niyo dito? Taga rito kami. Teka, nasan nga ba tayo? We're here at Santo Tomas kung nasaan ang museo ni Miguel Malvar. Teka, sino si Miguel Malvar? Ha? Hindi nyo kilala si Miguel Malvar? Si Miguel Malvar or si Miguel Malvar y Carpio ay isang Pilipinong general na nagsilbi sa atin during Philippine-American War. Eh bakit tayo nandito? Taga rito kasi si Miguel Malvar, isang farmer, negosyante, at Batangas Revolutionary. Taong 1865 nung pinanganak siya sa Barangay San Miguel noong September 7. Siya ang huling general na sumuko sa labanan. Mas marami tayong malalaman pag pumasok tayo mamaya sa museum ni Malvar. Pili ko pumasok kaya tayo. Noong panahon ng Revolution, he is the one who leads sa naganap na labanan sa bayan ng Indang, Bailen, Magallanes, at Alfonso in Cavite. After the short period, he was promoted as a general at tinalaga as a commanding general ng Batangas sa pamamagitan ng revolutionary government. Totoo bang nanguna siya sa pamumuno? Tama ka dyan, Gerald. Noong Philippine-American War, pinangunahan niya ang naganap na labanan sa San Pedro, Tulasan, Alamba at Cabuyao, Laguna. Aside from that, naging division general din siya and pinamunuan niya halos lahat ng lalawigan sa Southern Luzon. Hindi ba naging pangulo ng bansa natin si Miguel Malvar? Oo, Julian. 1901 when Aguinaldo put on jail. Pasakamay ni Miguel Malvar ang kontrol sa Filipino forces. He takes over Aguinaldo's presidency. Binaligtad niya ang deklarasyon ni Aguinaldo to surrender in America at napagpatuloy ang pag-atake sa grupo ni Malvar sa mga American forces. Pero dahil sa pagtatag ng American civil government sa iba't ibang lalawigan, ay humina ang pag-aalsa against the Americans. Yan nangyari. Noong April 16, 1902, sumuko rin sila sa mga Americans. And after he was betrayed by his comrades, and he promised na makikipag-isa siya sa mga US and for siya ng tahimik. And noong taong 1911, namaya pa siya ng tuluyan.